Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Genesis chapter 12. Okay po ba yung sound? Parang kailangan hina ng konti. Hindi ko lang siya naririnig po. Genesis chapter 12. Sa banda na po ay titigil natin yung series natin sa Efeso dahil gusto natin magkaroon ng balance sa ating feeling, hindi po puros sa New Testament. Tatapusin natin ng mabilis, Lord willing, ang pag-aaral natin sa buhay ni Abraham. Pagkatapos babalik po tayo sa ating serye sa Efeso. Basahin po natin Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, gagawin mong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Tayo po ay manalangin. Namamangha kami, Panginoon, sa kung papaano mo po kami ilig bilang isang iglesia at bilang mga individual na sumasamba sa iyo, Panginoon. Sa maraming bagay sa aming mga buhay, Panginoon, ignorante kami. At nakita namin ito sa maraming pagkakataon na kami mismo, Panginoon, ay sinusuong namin ang kasalanan. Pinupurso namin ang kasalanan na hindi po namin naunawaan ang bigat na magiging resulta nito sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang tunay na nakakaalam at nakakakilala sa amin. At salamat, Panginoon, ang aming buhay. Ang buhay ng iyong iglesia ay nasa iyong kamay. At gusto namin mag-submit, Panginoon, sa iyong kaparaanan. Sa kung paano mo po ilig ang bawat isa ang iyong iglesia. Sa kung saan mo kami ilig sa iyong mga salita. Na sa maraming pagkakataon, Panginoon, ay ikaw mismo ang gumagawa ng sitwasyon upang ang iyong mga salita ay maging relevant. Makita namin ang power ng iyong mga salita, Panginoon. I-glorify mo po ang iyong pangalan sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. At i-edify mo po ang aming pananampalataya para sa buwalhati ng aming Panginoong Jesus. Amen. Si Abraham ang sinasabi na pinaka-importanting mananampalataya sa Old Testament. Posible, ang pinakamataas na honor na ibinigay kay Abraham ay noong tinanong ni Moses ang Panginoon sa burning bush,
At ang Panginoon ay nagpakilala kay Moses na siya si Yahweh, ang Panginoon ni Abraham. Masisilip din natin ang significance ni Abraham kung ma-realize natin ang chapters na ginugol para sa istorya ng kanyang buhay. Kung ikumpara natin sa Genesis chapter 1 hanggang 11 na roughly 3,000 years, nagmula kay Adam, Noah, at sa 10 generation kay Shem, 11 chapters lang ang ginamit. Pagdating sa account ni Abraham, gumamit po ng 14 chapters si Moses. Ang ibig sabihin, ganito po ka-significant, ka-importante ang buhay ni Abraham. Sa New Testament naman, kinikilala si Abraham na isang extraordinary figure. Sa Roma chapter 4, ginamit ni Pablo si Abraham bilang primary example ng doctrine of justification by faith. At 2 chapters naman sa Galatia na meron lamang 6 na chapters, ang 2 chapters ay ginamit kay Abraham upang i-prove ang doktrina ng justification by faith. At sa Hebrews, sa listahan po ng mga dakilang mananampalataya sa Old Testament, dinivote kay Abraham ang pinakamahabang section. 3 times sa Bible, tinawag na friend of God si Abraham. Ang dahilan po ay ang kanyang pananampalataya. Sa panahon po na tumalikod ang marami sa Panginoon, ang pananampalataya po ni Abraham ay nag-shine. May sinasabi na ilang mananampalataya noon sa panahon ni Abraham. Halimbawa, si Melchizedek na na-meet si Abraham sa Genesis chapter 14. Ang isa pa, posible ay si Job. Merong ilan, sigurado pang mga mananampalataya noon. Pero sa madilim na panahon noon ay nag-shine ang pananampalataya po ni Abraham. Ang buhay po ni Abraham ay tungkol sa isang tao na tinawag ng Panginoon, tumugon sa pananampalataya, patuloy na lumago sa pananampalataya hanggang siya ay mamatay sa kanyang pananampalataya. Significant si Abraham para sa atin dahil ang pananampalataya na meron siya na kinomen ng Bible ay yun din ang pananampalataya na meron tayo. Ang pananampalatayang ito ang dahilan kaya naging ama natin si Abraham. Kung i-consider natin ang ibang dakilang mananampalataya sa Old Testament, halimbawa kamukha ni Moses na isang lawgiver, natanggap niya ang 10 kautusan mula sa Panginoon at ibinigay niya ito sa bayan ng Panginoon, great lawgiver. Si Joshua naman na siya po ang Israel's mighty general sa pagsakop nila sa Kanaan. Si David, siya naman po ang noble king ng Israel. Si Elijah, siya ang pinakapunong propeta. At sa pamamagitan niya ay nireveal ng Panginoon ang kanyang sarili. Lahat sila ay mga dakilang mananampalataya, pero lahat po sila ay tumitingala kay Abraham. Si James Boyce ang nagsabi, hindi tayo magiging kamukha ni Moses na isang lawgiver. Hindi rin tayo magiging kamukha ni Joshua na isang dakilang general o ni David
na isang noble king. Hindi rin tayo magiging kamukha ni Elijah na propeta maliban sa simpleng pag-witness sa mabuting balita. Pero pwede tayo maging kamukha ni Abraham. Isang taong narinig niya ang salita ng Panginoon, nanampalataya, at pinagkatiwalaan ang Panginoon sa kanyang maraming pangako, na kung ano ang ipinangako ng Panginoon ay tutuparin niya ito, at ang kanyang buong buhay ay nakabase po sa conviction na pinagkakatiwalaan niya ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Ang umpisa ng Genesis chapter 12 ay pagbukas po ng bagong pag-asa para sa humanity. Kung magkakaroon po tayo ng general view, sa unang parte po ng Genesis, kung saan nahulog sa kasalanan si Adam at si Eve, at pagkatapos po nito ay makikita natin ang slow, steady, at shocking spread ng kasalanan. 5 beses sa loob lamang ng 11 chapters, nag-pronounce ng sumpa ang Panginoon laban sa kasalanan at laban sa mga makasalanan. Kaya nga sa galit ng Panginoon sa kasalanan, pinatay niya ang lahat ng mga tao noon maliban kay Noah at sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng flood. Sa chapter 11 naman, makikita natin na nagkaisa ang lahat ng mga tao sa buong mundo na nagre-rebelde sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa nila ng Tower of Babel. Kaya bilang parusa, binigyan sila ng Panginoon ng iba't ibang lengguwahe upang kumalat sila sa buong mundo. Ang tanong sa atin, paano magkakaroon ng katuparan ang pangako ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 15 na sa pamamagitan ng binhi ng babae ay dudurugin ang binhi ng ahas, si Satan. Kung nagkakaisa ang lahat ng tao sa buong mundo sa kasalanan, sino ang magiging tagapagligtas? Ano ang pag-asa ng tao sa ganitong klaseng sitwasyon? Ito ang sinasagot ng Genesis chapter 12. At ang sabi sa verse 7, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, "Then the Lord appeared to Abraham and said, To your offspring, binhi, I will give this land." Ang sabi ni Paul sa Galatia chapter 3, si Jesus ang tinutukoy na binhi na ibibigay sa pamamagitan ni Abraham. Ang Mesaya, ang tagapagligtas, na siyang gagapi kay Satan sa kasalanan at sa kamatayan. Sa Road of Emmaus, ang Panginoong Hesus, pagkatapos ng kanyang resurrection, siya mismo ang nagsabi sa mga disipulo na nabalitaan nila na ang Panginoong Hesus ay namatay at hindi pa dumarating sa kanilang balita na nag-resurrect na ang Panginoong Hesus at hindi nila alam kasama nila ang Panginoong Hesus. Sa verse 26, upang i-encourage sila ng chapter 4 ng Lucas, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian at magmula kay Moises at sa mga propeta, ang ibig sabihin magmula sa Genesis hanggang sa buong Old Testament ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya, sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga kasulatan. Sa bibig mismo ng galing ng Panginoong Hesus na ang buong Old Testament ay tungkol primarily
sa person and work ng ating Panginoong Yesus, sa kanyang suffering at glory na mararanasan. Si Ian Duguid ang nagsabi, ang buong Old Testament ay thoroughly Christocentric book. Ang ibig sabihin, gospel-centered ang buong Old Testament tungkol sa ating Panginoong Yesus. Tama po na sa pag-aaral natin sa buhay ni Abraham, marami tayong matututunan sa kanyang mga tagumpay at kabiguan bilang isang mananampalataya. Pero hindi ito ang ultimate goal natin. Si Abraham po ay magsisilbing type, anino, shadow, forerunner na magtuturo sa ating patungkol sa ating Panginoong Yesus. Sa pamamagitan po ng buhay ni Abraham ay makikita natin ang anino ng ating Panginoong Yesus at ang kaligtasan kanyang makakamit para sa atin na makasalanan. Sa pamamagitan din ni Abraham ay darating ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus. Ang sinasabi ko sa atin, ang pinaka-importanting kailangan nating mga mananampalataya base po sa kung paano po na-disenyo ang revelation ng Panginoon sa kanyang salita, ang pinaka-importanting kailangan natin ay ang gospel, ang ating Panginoong Yesus. Merong tamang role ang mga examples na makikita natin sa mga dakilang mananampalataya sa Old Testament. At isa na dito, si Abraham. Pero ang greatest need natin mga Kristiyano ay makita natin ang glory ng ating Panginoong Yesus at ang kaligtasan kanyang nakamit para sa atin. Na tayo ay naligtas hindi dahil nasunod natin ang example in Abraham at iba pang mga Kristiyano sa Old Testament. Tayo ay naligtas dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus na siyang tinuturo ng buhay ni Abraham. Titignan natin ngayong umaga ang pagtawag ng Panginoon kay Abraham sa pananampalataya. So verse 1 na ating binasa, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Hindi natin alam kung sa pamagitan ba ng boses, panaginip, o isang anghel, narinig ni Abraham ang salita ng Panginoon. Ang malinaw sa atin ay kinausap siya ng Panginoon, narinig ni Abraham ang salita ng Panginoon, na siya ay tinatawag ng Panginoon sa pananampalataya. Meron tayong tatlong component, tatlong sangkap ng tunay na pananampalataya upang masabi natin na ang isang pananampalataya nga ay tunay, nakakapagligtas. Ang unang sangkap, component ng tunay na pananampalataya, mayroong tamang kaalaman sa salita ng Panginoon. Sa case ni Abraham, narinig niya ang salita ng Panginoon na nagsasabi sa kanya na pumunta siya sa lupaing ituturo ng Panginoon. At kailangan niyang iwan ang kanyang pamilya, ang kanyang lupa. Sa panahon natin ngayon, sa New Testament, tinatawag ng Panginoon ang bawat tao na makasalanan na manampalataya sa Panginoong Yesus para sa kanilang kaligtasan. Ang tunay na pananampalataya, alam niya ang basic content, ang basic na laman ng mabuting
balita na kanyang sinasampalatayanan. Hindi po pwedeng sabihin na dahil sincere ang ating pananampalataya, hindi na mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan natin. O hindi na mahalaga kung ano ang ating paniniwala. Ang importante ay miyembro tayo ng isang iglesia. Hindi po pwede ang ganong klaseng pananampalataya. Kailangan alam natin ang basic na laman ng mabuting balita na ang ating Panginoong Yesus ay Diyos na nagkatawang tao, sinunod niya ng perfect ang mga kautusan at siya ay namatay sa krus bilang substitute, kahalili. At pagkatapos nito ay siya ay nabuhay muli na sinasabing acceptable sa Diyos ang kanyang ginawang pagbabayad ng kasalanan. Acceptable sa Diyos ang kanyang perfect na buhay. Kailangan po alam natin personally ang mga katuroang ito upang masabi natin na ang ating pananampalataya ay tunay. Pangalawang component ng tunay na pananampalataya ay nag-agree tayo sa sinasabi ng gospel. Hindi lang natin alam, kundi nag-agree tayo. Sa Gawa chapter 16 verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Ibig sabihin, hindi lang natin alam ang content ng gospel, kundi pinaniniwalaan po natin ito. Naniniwala tayo na tanging si Jesus lamang ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus, maliligtas ako at hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Naniniwala ako na ako ay isang makasalanan papunta sa impyerno bilang kabayaran ng aking mga kasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya magdidepende lamang ako kay Jesus para sa aking kaligtasan at hindi sa aking mabubuting gawa. So merong assent. Merong agreement. At ang pangatlong component ay ang commitment. Commitment. Kailangan tama ang ating sinasampalatayan na gospel. Kailangan nag-agree tayo sa gospel. Ang pangatlo, kailangan din i-embrace at i-commit natin ang buhay natin sa gospel. Si Abraham, nung tinawag siya ng Panginoon, siya ay sumunod. Iniwan niya ang kanyang lupain at pumunta sa lupain ituturo pa lang ng Panginoon sa kanya. Makikita natin na inseparable, hindi pwedeng paghiwalayin ang obedience sa ating pananampalataya. Na ang obedience ay bunga lamang ng ating pananampalataya at hindi po ito ang ugat na nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Sabi ni James na ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Ang ibig sabihin, hindi po tunay. Sa Romans chapter 6, sinabi ni Pablo na ang isang nakipag-isa kay Jesus ay patay na sa kanyang kasalanan. At kasama siyang nabuhay ng ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, ang isang tunay na nanampalataya kay Jesus, hindi na siya slave ng kasalanan. Malaya na siyang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya makikita po natin sa buhay ng isang tunay na mananampalataya, hindi po magiging perfecto ang buhay ng isang Kristiyano. Pero makikita mo sa pattern ng kanyang buhay, mayroong pattern of obedience. Sumusunod at nagbabago ang kanyang buhay. Kasi nga, hindi na siya slave ng kasalanan. Magkaiba po ang isang Kristiyano nag-struggle sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, alam niyang siya ay nakakasala at nag-strive siya, nagsisikap siya na sundin ang kalooban ng Panginoon. At ikumpara natin
sa isang professing Christian na matigas sa kanyang kasalanan at hindi tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Magkaiba po ang dalawa. Maunawaan po natin ang utos ng Panginoon kay Abraham kung alam natin na ang lugar niya noon, ang Ur ng mga Kaldeo, kung saan siya tinawag ng Panginoon, ay lugar kung saan naganap ang mga Diyosan. Sa Joshua chapter 24, verse 2, sinabi ni Joshua sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang inyong mga ninuno ay nanirahan ng unang panahon sa kabila ng ilog. Si Tera, ang ama ni Abraham, at ama ni Nahor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. So bago siya tawagin ng Panginoon, sila ay naglilingkod, sumasamba sa mga Diyosan. Kaya naman, nung sumunod siya sa Panginoon, ang ibig sabihin, tumalikod siya sa kanyang mga kasalanan. Mga kasalanan nag-identify kay Abraham noon. Sa Lucas chapter 9, verses 23 and 24, at sinabi niya sa lahat, sinabi ng ating Panginoong Yesus, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit sino mang mawalan ang kanyang buhay dahil sa akin ay maliligtas niya ito. Inseparable, hindi pwedeng maghiwalay ang pananampalataya at obedience. Ang obedience bilang bunga ng pananampalataya. Napakadali na sabihin natin na tayo ay mananampalataya. Pero examine natin ang ating mga sarili. Tunay nga ba ang ating pananampalataya? Tunay nga ba na nasa pananampalataya tayo? Tama ba ang content ng gospel na sinasampalatayanan mo? Nag-agree ka ba sa gospel na ito? At makikita ba ang commitment, ang obedience sa iyong buhay bilang bunga ng iyong pananampalataya? Merong pattern of obedience ba na makikita? Ayaw natin mangyari ang nangyari sa mga professing Christians na kinausap ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Napakahirap na sa araw na haharap tayo sa Panginoon ay doon lang natin malalaman na hindi para tunay ang ating pananampalataya. Merong wisdom ang mga warnings na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Napakadaling i-claim na tayo ay mananampalataya, na tunay ang ating pananampalataya. Kahit nga si Judas na isang nagpapanggap, walang sino man sa mga apostol ang nagkaroon ng duda sa pananampalataya ni Judas. Pero sa harapan ng Panginoon, hindi pala siya tunay na pananampalataya. Merong wisdom
na i-examine natin ang ating sarili. At huwag natin i-assume na dahil tayo ay nagsisimba, masigasig sa gawain ng Panginoon, ay automatic na tayo ay Kristiyano. Hindi po. Hindi. Kailangan natin i-examine ang ating sarili at submit natin ang ating sarili sa Panginoon. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, may panawagan, mayroong utos, may pagtawag ng Panginoon sa iyo na talikuran mo ang iyong mga kasalanan at magdepende ka lang kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Tanging si Jesus lamang ang daan patungo sa Ama. Si Jesus lamang ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Tanging ang Panginoong Jesus lamang ang buhay, daan at katotohanan. Hindi ang relihiyon, hindi ang mabuting gawa ang makakapagligtas, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya ang panawagan ng Panginoon ay manampalataya kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Sa Efeso chapter 2, verses 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan na pinag-uusapan natin ay biyaya ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng biyaya, pabor, na ibinibigay ng Panginoon, ibinibigay na libre sa mga taong hindi karapat-dapat. Hindi po sinasabi sa atin na kapag tayo ay nanampalataya kay Jesus ay matatanggap natin ang biyaya ng Panginoon, ang biyaya ng kaligtasan. Hindi po. Alam po ba natin, kahit ang ating pagtugon sa pananampalataya ay biyaya din ng Panginoon. Sa Efeso chapter 2, verse 5, maging noong tayo ay mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Binorn again niya tayo. Binigyan tayo ng bagong spiritual life. Ibig sabihin po, kahit ang paglapit natin kay Jesus sa pananampalataya, ang pagtalikod natin sa ating mga kasalanan ay bunga lamang ng bagong buhay na itinanim sa atin ng Holy Spirit. Kaya nung tinawag tayo ng Panginoon sa pananampalataya, tayo ay tumugon, tayo ay sumunod. Yun po ay galing sa power ng Holy Spirit, sa bagong buhay na ibinigay sa atin. Kaya naman kapag pinag-uusapan ng kaligtasan, lahat po ay biyaya. Ang ibig sabihin, lahat ay galing sa Panginoon. Ang ating pananampalataya, ang ating pagtalikod sa kasalanan, ang ating pagtugon, ang lahat po ay galing sa Panginoon. Ang tanging iniambag natin ay ang ating mga kasalanan. Sa pagtawag ng Panginoon kay Abraham, pinapakita sa atin ang biyaya. Yun ang gusto i-display ng Panginoon, ang kanyang grace, ang kanyang pag-ibig sa mga makasalanan. Niligtas niya si Abraham at tayo rin. Hindi dahil tayo ay mabuti, hindi po. Lahat tayo ay masama sa harapan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay gracious. Ang ibig sabihin, gustong-gusto ng Panginoon na bigyan ng pabor ang mga taong hindi karapat-dapat. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang anak, hindi po dahil mayroong kailangan ang Diyos sa atin o mayroong mabuti sa atin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig.
Ito ang pinapaalala sa atin ng buhay ni Abraham. Kung si Abraham sa pagsunod niya, sa pagtawag ng Panginoon sa kanya ay iniwan niya ang kanyang tahanan, iniwan niya ang kanyang pamilya at pumunta sa lugar na hindi niya alam, ang Panginoong Hesus, hindi ba, iniwan niya ang glory ng langit. Ang pagkakaiba, alam mismo ng ating Panginoong Hesus kung saan siya papunta. Siya ay papunta sa krus at siya ay mamamatay doon bilang kahalili upang tayong mga makasalanan na nakipag-isa sa Kanya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan upang maranasan natin ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa mga makasalanan. Makikita natin sa pag-aaral natin ng buhay ni Abraham, magiging tanyag si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi po dahil perfecto siya o dahil hindi siya nakaranas ng kabiguan. Makikita natin ng maraming beses ang maraming kasalanan na magagawa ni Abraham. Maraming beses na siya ay mag-fail. Pero hindi po ang mga ito ang merong final say sa kanyang buhay. Siya pa rin ay naging kilala sa kanyang pananampalataya. Makikita natin ang wisdom ng Panginoon na pati ng plano ng Panginoon ang ating mga kasalanan, ang ating mga failures, kasama ang sangkap ang mga ito upang palakasin niya ang ating pananampalataya, upang ingatan niya tayo hanggang sa marating natin ang glory. Kung papaano si Abraham ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya sa kabila ng maraming kasalanan, kabiguan, tayo rin po magpapatuloy tayo sa ating pananampalataya. Hindi dahil tayo ay malakas o marunong, kundi dahil tinawag tayo ng Panginoon. At ang Panginoon ang mag-iingat at magsusustain sa atin. At hindi ang ating mga kasalanan o mga failures ang mag-define sa atin. Kasamang sangkap ang mga yan. Ang mag-define sa atin ay ang kilos ng Holy Spirit sa atin na tayo ay nagpatuloy na matapat na nananampalataya sa Panginoon. Dahil ang Panginoon na tumawag sa atin ang nag-iingat at nagsusustain sa atin. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na aming naririnig. Tulungan mo po kami na maunawaan at magkaroon kami ng humility, Panginoon, na makita ang aming mga sarili base sa kung ano ang sinasabi mo sa iyong banal na salita. Imposible sa amin, Panginoon. Ikaw lamang ang nakakaalam ng tunay na kalagayan spiritually ng bawat isa. Nagtitiwala kami na ang iyong mga salita ay powerful, sapat upang i-address ang iba't ibang spiritual concerns namin, Panginoon. Pandalangin namin ay i-grow mo ang iyong church. I-grow mo kami individually. Ang aming pananampalataya, Panginoon, para sa duwalhati ng iyong pangalan. Amen. Tayo po ay